Kumusta mga master? Isang maikling video lamang po bilang awareness sa mga bago pa lamang magre-rehistro ng kanilang mga sasakyan at dun sa mga nagbabalak na magrehistro ng kanilang mga sasakyan sa taong 2023. Pag-uusapan natin mga master yung bagong inilabas na OR o Official Receipt at kung ano ba yung kaibahan nito doon sa lumang official receipt na ibinibigay sa atin kapag nagpaparehistro tayo ng ating mga motor vehicle. Sa mga hindi pa po nakakaalam, pinalitan na ng Land Transportation Office yung ini-issue sa atin na OR kapag tayo magpaparehistro. Kung dati po ay halos kalahati lang ng bond paper ang laki ng papel na ginagamit nila dito, ngayon ay malaki na ang kaibahan nito dahil halos buong bond paper na yung i-issue sa inyo kapag kayo magpaparenew. Kung matatandaan nyo mga master sa mga dati nang nagpaparenew ng kanilang mga sasakyan, matatandaan na kulay blue yung ini-issue ng LTO o ng Land Transportation Office na OR sa atin at nakaprint lang ito sa isang papel na parang isang ordinaryong resibo. Ngayon po ay malaki na bago dito. Ang bagong OR po ay nakaprint sa isang A4 size na bond paper. At kung pagmamasdan yung mabuti mga master, hindi na ito kulay blue at ito ay nakaprint na lamang na black and white o parang Xerox copy na lang ito ng original na resibo na natatanggap natin dati sa Land Transportation Office kapag tayo ay magre-renew ng ating mga rehistro. Para po sa kapakanan na nakararami at sa mga bago pa lamang nagmamaneho, ang ibig sabihin po ng OR ay Official Receipt. So ito lamang po ang pinapalitan ng Land Transportation Office kapag tayo ay magpaparenew ng rehistro ng ating mga sasakyan. So ibig sabihin po mga master, hindi pinapalitan ng Land Transportation Office o ng LTO ang CR or Certificate of Registration ng inyong mga motor vehicle. Napapalitan lamang po ng Land Transportation Office o ng LTO ang ating CR kapag halimbawang maipapabago po tayo katulad ng transfer of ownership, yung pagpapalit po ng kulay o change color o remove encumbered. Pero maliban po dyan mga master sa mga nabanggit ko, kung ordinaryong registration lang naman po ang ipagagawa nyo, uulitin ko lang po ulit, OR lamang po o yung official receipt lang ang pinapalitan ng Land Transportation Office. Sana po malinaw yan mga master para po hindi kayo malito. Okay, so mga master, balik tayo doon sa bagong OR. Sa mga magtatanong po kung may extrang bayad ba to o extra charge, mga master, wag po kayong mag-alala dahil wala itong extrang bayad. Kumbaga, Xerox lamang po ito nung ating original na OR o Official Receipt. Para kung halimbawang matcha-checkpoint man tayo o mahuli tayo sa kalsada dahil sa isang violation, ay meron tayong proof na nakapagparehistro na tayo ng ating sasakyan. Meron lang isang kapansin-pansin na isang malaking pagbabago sa bagong OR na ito na ini-issue ng LTO mga master. Ito yung date sa next renewal. Para sa mga hindi nakakaalam at sa mga nalilito, malaking bagay ito dahil dito ka natitingin kung kailan ka ulit magpaparehistro o kung kailan mo ulit dapat iparehistro ang iyong sasakyan. Isa lang yan paalala mga master dahil marami pa rin ang nalilito dyan, lalo na kung wala ka pang plate number o conduction sticker. Tapos MB file number pa lang ang nakalagay sa sasakyan mo. Malaki po ang magiging tulong niyan at magsisilbi na rin yung guide sa inyo mga master. Tip ko lang sa inyo mga master, 1 month bago ang expiration ng inyong mga rehistro o rehistro ng inyong mga sasakyan ay pwede na kayong mag-renew para iwas abala na rin at para iwas na rin sa mahabang pila kapag magpaparenew ka na ng iyong sasakyan o ng rehistro ng iyong sasakyan sa Land Transportation Office o LTO. Muli po, ipapaalala ko lamang na panatilihin po natin na laging updated ang rehistro ng ating mga sasakyan. Huwag po tayong magmaneho ng expired ang ating registration dahil kagaya po ng paulit-ulit na ipinapaalala sa atin ng gobyerno at ng Land Transportation Office, kapag po tayo ay nahuli sa isang violation o sa checkpoint na expired ang rehistro ng gamit nating sasakyan, ay po pwede po tayong magmulta ng hindi bababa sa halagang 10,000 pesos plus
subject pa po for impoundment ang dala nating sasakyan na hindi nakarehistro o hindi updated ang rehistro. Okay mga master, so yan yung kaibahan ng lumang OR at sa bagong OR. Maliban po dun sa next renewal, wala na po akong ibang napansin na pagbabago doon. So halos parehas pa rin naman po yung mga detalye kung pagkukumparahin po yung luma at yung bagong OR na ini-issue ngayon ng Land Transportation Office kapag magre-renew tayo ng ating mga rehistro. Alright mga master, so dito ko na po muna tatapusin yung maiksi nating video patungkol po dito sa bagong OR na ini-issue ngayon ng Land Transportation Office. Sana po may natutunan kayo. Mag-ingat po tayo lagi sa daan and God bless.